corruption po. Laging ganyan yung issue, corruption. Pinakakorap na gobyerno sa mundo. Magandang araw, ako si Yasin Otaheda. At ako naman si Ayuy Pagkaliwagan. Nandito kami ngayon sa Amaya School of Home Industries. At ngayon ay pag-uusapan natin ang issue tungkol sa korupsyon sa lipunan. Ako si Sir Indian, Mape Teacher ng Amaya School of Home Industries. Maaari po bang magtanong na isang tanong? Sure, yes. Ano po ang inyong opinion tungkol sa korupsyon dito sa bansa? As a teacher, syempre, we are very sensitive when it comes to talking about corruption kasi medyo filtered nilakan yung mga sasabihin namin and we are not biased when it comes to that field. Pero I must say, corruption here dito sa Pilipinas is very wide and you can never, or you not never, it will not be 100%, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan natin si government kapag sinabi natin corruption. It lives within ourselves. Tayo na kasi yung nagde-decide. Hindi natin pwedeng sisihin sa gobyerno. Bakit? Because people are the one who's voting them para ilagay sa posisyon. So hindi natin masasabi na kasalanan ng gobyerno bakit tayo may corruption. Kasalanan nila bakit tayo nagiging ganito. Where are tayo mismo o yung mga botante mismo yung may kasalanan bakit nagkakaroon ng corruption. And ano yung mas masasabi ko? Sobrang laganap niya to the point na maraming tao yung naghihirap. For example, yung pinaka-latest about corruption is the flood control. Sobrang daming nawala ng buhay dahil sa flood control. Which is dapat, dati pala, way back 2018, I think 2018, 2015, nagawa na ng solusyon yung mga projects about flood control. Pero hindi siya nagawa because of corruption. Because of the people na nag-corrupt ng pera. And I know for the fact na alam ng mga Pilipino kung sino-sino yung mga taong gumawa nun. Pero still, binoboto pa rin nila yung mga taong yung putting trust on them. Putting the dignity sa kanila para patuloy na maging corrupt dito sa Pilipinas. So, overall, ang masasabi ko sa corruption dito sa Pilipinas is hindi dapat siya sa gobyerno lang sinisisi. Dapat din sisihin yung mga tao na patuloy na bumoboto sa mga maling gawani ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong magandang Donald. At tatanungin natin ang kanyang opinion tungkol sa isang Paano po naapektuhan ng korupsyon ang buwan ng ordinaryong mamamayan? Unahin natin yung definition ng corruption. Sabi natin corruption, ito ay uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa marami pang mga bagay. Number one, hindi lang naman yung mahihirap yung apektado once na pinag-usapan natin ang corruption. Pero syempre, yung mayayaman, medyo hindi nila ramdam. Sa mahihirap, nakaka-apekto yung tinatawag natin corruption kasi lalo tumataas yung bilihin dahil kumukote yung budget na supposedly dapat ay ibinibigay para sa mamamayan. So, imbis na ma-allocate or maibigay ng magkaroon ng proper distribution yung pera sa lahat ng sabihin natin nasasakupan, nagiging tight yung budget kasi nakuha na ng kukunti. So, ang nangyayari, since kukunti na lang yung pera, mas mali ko may bibigay sa bawat tao. Ngayon, nakaka-apekto siya sa mga mahihirap kasi yung mga mahihirap, nag-aambag sila doon sa tinatawag nating nakukuhang yaman. Pero, sa totoong buhay, konti yung natatanggap nila dahil mas marami nakakuha yung mga Sige po, Sir Donald.
Dahil kung mabawasan natin ang kapital o pera, hindi na papakalangan sa paaralan ang magkasabit. Pati mga guro, mahilig na magtuturo kasi kulang yung ating namin. Yun ang magiging problema. Kapag yan, dapat ang mga bata, kalilan ng edukasyon, na magkakaroon ng mga epekto sa Salamat. Bakit po sa tingin niyo patuloy na nangyayari ang korupsyon? Actually, ang tao habang natututo sa buhay, natututo rin yung diskarte. At unang-una, ang pera, pag lalo na pag malakihan, nakakasinaw yan. Sabi nga nila, di ba, money is the source of all evil. At ito ang mga pananaw ng mga taong nakakaranas ng korupsyon. Corruption won't end unless you vote wisely. Huwag ka.